So what's up sa inyo mga brother, nandito tayo sa NAIA Terminal 3. At pagpasok pa lang natin ay sobrang dami ng mga tao. Malamang airport to. Pero dumiretso na tayo ng travel tax. So ang per person is 1,620. So yun muna yung ginawa namin. Pero time check 2:16 ng hapon. Ang flight namin is 7 PM. Kasi baka mahaba yung immigration. Over baggage. So yun mga brother, tapos na tayo sa check-in counter at papunta na tayo sa may immigration. So later di-discuss ko sa inyo yung mga itatanong. Pero by the way, yung mga dala naming mga requirements, COE, bank statement just in case na kailangan, leave form, yung itinerary nyo, yung hotel booking, kailan balik. So yun yung mga documents or information na kailangan yung malaman bago kayo pumunta sa immigration officer just in case na itanong yung mga details na yun. So yung mamaya i-discuss ko na lang kung ano yung mga natanong sa atin. Let's go! So yung mga brother, no, tapos na tayo sa immigration. Pero nandito na tayo. Hinahanap lang natin yung lounge natin na kakainan. So pag may credit card ka, kasi dati akala ko sa business class lang yung lounge. Pag credit card holder ka nung bangko na yon, so pwede kang mag-avail nung lounge. So hinahanap natin is yung PAGGS or PAGS, tama ba? PAGGS? Tama ba? Wala akong card niya yung gagamitin. So yung card niya is may isa kanya yung holder, then may isa pang pwede siya isama na. Video ko na entrance fully booked pa as of this moment. So ang mangyari is nagpalis na lang sila ng pangalan, then contact number. Contact nila kayo pag may available seats na. So ang boarding time namin is 6:45. So ang tinanong lang naman is pagpunta namin sa immigration, so hiwalay kami. Ang tinanong sa akin, tinanong kailan balik mo. Ang tinanong din tatak na. Sa kanya, kung sino kasama niya, tinatanong niya, sino kasama mo, boyfriend mo ba? Ilang years na kayo? So yun lang naman yung tinanong. Ilan ko na? 10. Hindi, 5. Tig-5. Century to like, gusto mo ba yun? Meron din ditong for congee. This one. So, kung ako gagawa. Hindi ka nagre-reply sa akin sa So onboarded na tayo at punta na tayo sa plane. Flight natin is 7:30. Time now is 7 o'clock. So medyo maaga tayo ngayon. So what's up sa inyo mga brother ulit. Kakalapag lang natin ng Vietnam. Daan ng Vietnam. So pupunta tayo ng immigration. So after nun, pupunta na tayo ng hotel. So ang biyahe pala is 2 hours and 30 minutes rin. Picture mo kaya sila lang. Alright, so tapos na tayo sa immigration. So wala naman tinanong.
Parang tinakatakan lang yung passport mo. Next natin is kung i-claim na natin yung SIM card. So, binili natin siya via Klook. I think it's around 300 to 350 pesos. Yung good for 7 days na siya. Rather na pick up na natin yung SIM card. Dito siya sa may pagtawid siya ng dito bali yung arrival, then tatawid ka lang, then dito yung Klook. Ayun yung yeah, doon mo siya i-pick up. So na-pick up na natin yung SIM card natin, so nakapag-book na rin tayo ng Grab. Ang problema namin is iiwan nata namin yung mga charger namin. So paano bukas? So bahala na. So ayun, so nag-ano na kami na Grab, 4-point-something kilometers, around 200 pesos. Not bad. Pero pagdating nyo dito, may mga lumalapit na mga nalalaki like Grab, then hindi pala siya idadaan sa booking. So wag na lang kayo mano doon kasi mabilis naman mag-book. May nakakuha agad. So yun lang, papunta tayong hotel, papakita ko sa inyo later. Kung nakarating na tayo sa hotel. Uy, putang buta ko. Hayop ka. Reset. Okay siya. Yun, so nandito na tayo sa hotel. Pasok may double bed na dalawa. Pero bukas check natin kung pwede. Wala na daw silang upgrade ngayon. So tomorrow tayo mag-check. So may cable dito kung gusto makeup or work. You can, I think, yeah, may ano. Okay lang na. No? Yung bagahe. Nag-room tour ka na, yung iniwan mo lang. Okay lang siya. Dito tayo sinay. Dito magkakaalaman. Ay! Okay naman siya. Ha? Parang yung mga motel sa PUP. Pati yung tuwalya, pamilyar oh. Parang hotel sa sa Santa Mesa. Okay naman siya. So, ang ano dito is only... So per night, ang maganda kasi sa hotel na to is hindi ka magbabayad upfront. Pagdating mo dito, doon ka lang magbabayad. So kung gusto mo, kung magbago man isip mo, gusto mag-check out, you can. Yun yung kinaganda dito. So kaya dito na lang pinili namin. Kasi ang hirap mamili eh. So, Pero only 4,000 lang to. 4,000 good for 1 week na yun ah. Pero sa ngayon, kailangan lang natin ng mapagpapahingaan. So yun, nagilamos lang ako. At lalabas tayo. Maghanap lang tayo ng food trip. USB ang dala. Ay, ano? Type-C. So nawala nga yung charger namin. Hindi namin nadala. So buti na lang may dala siyang Type-C. So kahit pa paano mata-charge yung ibang phone. Tsaka iPad. Nasa labas na tayo. Wala akong 7-Eleven. Ang sabi wala daw 7-Eleven dito. Sayang ilaw labo. Wala daw 7-Eleven. Pero may mini-mart siya. Tapat lang sa ng hotel. Ayan. Tingin tayo ng pwedeng mabili. So nakakita kami ng mga pagkain dito. Medyo mura siya. Ang ginagawa kasi natin, or ginagawa ko para sa computation, para di na mag-calculator, is, for example, 10,000 dong. So, parang, idodoble mo lang siya, like 10, so 20 pesos. Tapos mag-add ka lang ng like, onte. So, mga 22 pesos yung 10,000 dong. So, ganun na yung ginagawa ko. Ito, 50 For example, BNB. ito 50,000. So, pag dinoble mo siya, is 100. So, mga 120. Siguro hindi naman lalayo doon. Sobrang onte. Tignan natin. 50,000 dong. Oh, see? 130. So, na 50,000 dong, pag times 2 mo, 100. So, 113 pesos lang. So, ganun yung ginagawa ko. Dinodoble ko lang. Tapos add lang ako ng onte. Para di na mag-search pa. Ano, Yakult. Yung Yakult ba, pag iba packaging, iba rin lasa? Mura na lang ka dito, be. Sa
Sa Grabe lang ka, di ba? Tignan mo, 55,100 pesos, ganyan na karami. Ito Yakult. What drink do you want? Ako gusto ko ng mga yogurt. So nakabili na tayo, bumili lang kami ng Yakult. Then, parang sandwich lang. Bili ka nga Yossi Sandwich. Sumayo si Be. So, ang pera dito, dahil milyonaryo ka dito. So, mga 50,000, ganun, 100k, 500k. Parehas lang yan, Yakult po. Parehas lang. Parang may matamis, no? Yeah, may something iba. Matamis siya. Hindi siya maasim. Hindi siya maasim, matamis. Ewan kung kami lang, nasa isip ko lang siguro. Pero, ayun nga, naghahanap pa rin kami ng pagkain dito. Eto. Pero dito sa mga daanan, may mga pho. Diyan. May mga pho sa mismo daan. So, syempre, alas 12 na, Be. Sarado na. Pero titikman natin to. Parang crostini. Crostini nga. Sarap. Same na nasa. Ang na, dito mo ka yan. Sarap. May mga bukas pa naman pala. Pero ang hirap. Wala bang tapsilog? So mga pho talaga yung mga food dito. Dito lang tayo or may gingot pa tayo? Meron sa kabila. Ha? Pero maliwalas to eh. Medyo madumi yung ano yun natin. Alin? Medyo madumi. Malinis pa to, Be. Nilinis ng mga stainless. Madumi. Dapat yung may mga kalawang na yung table. May mga kalawang na yung table, yun yung mga legit. Kunin na lang tayo ng Lao Tom Chua Kai. Tapos Tom Yum, mga cup noodles na hindi natin kilala. Ito, sobrang mura nito. Like 50 pesos lang to. Itong ganito kalaki. Pero ito muna yung titikman natin. Ayan. Ito na yung mga ingredients niya. Ang dami. So, naluto na natin yung Lao Tom Chua Kai. Titikman natin. Taste test. Amoy maasim. Kalamansi ko nakalagay. Wala kang nakalagay na kalamansi? Sige. Ay, nung lemon. Saan? Itlog yan. Green nga eh. Anong kulay green sa ano? Tingnan natin. Kalamansi ko, di ba? Ang sarap. Hindi ko maano. Ang lang. Hindi ko maintindihan. Bakit? Malinamnam na hindi ko maintindihan kasi bago sa panlasa ni ang layo sa panlasa natin. May anghang. May anghang. Wait lang isa pa. Pero lasang seafoods. 7. Lasa seafoods. May lasang seafood oh. 1 to 5 nga lang eh. Mga 3. Ay. Not too good, not too bad. Ay. Tikman mo. Uy. Ang buwan lasa. Lasang sabon. Pero masarap siya, masarap. Sadyang malayo lang sa mga cup noodles natin. Parang siyang noodles na mga albularyo. Yung may mga gamot, gano'n amoy dahon. Parang herbal. Herbal lang, herb. So yun, kain naman tayo bukas ng maaga. So doon na lang tayo magtuloy. Goodbye!